Kung matatandaan nyo, noong nakaraang araw, no comment po si Sara Duterte sa issue kung siya ba ay handa ng palitan etong si PBBM sa pagka-presidente. Pero ngayon mga kababayan, sa balita na inilabas po ng News 5 kahapon, maliwanag po mga kababayan na sinabi ng derechahan ni Sara Duterte na handa na daw po niyang palitan mga kababayan ito pong si PBBM dahil yun daw po ang sinasabi ng saligang batas. So ngayon ito i-play po natin. Kung dati no comment, ngayon diretsang sinabi ni VP Sara Duterte na handa siyang pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos kung kakailanganin. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ang pagkakaiba ng mga payag ni VP Sara nung linggo at ngayong araw? Jiggy, noong linggo nang tanungin natin si VP Sara kung handa siyang maging Pangulo, ang sabi niya ayaw niya sumagot dahil baka magkagulo. Pero kanina muling natanong si VP Sara sa isang event dito sa Davao City and this time ang sabi niya alam niya ang kanyang mandato bilang vice-presidente. Alam din daw niya na siya ang nasa first line of succession at handa siyang gampanan ito. Ngayon alam niyo na mga kababayan kung bakit sunod-sunod yung pag-destabilize at paninira ng kabilang kampo sa ating mahal na presidente. Sino ba ang nag-aakusa na si PBBM may gumagamit ng ipinagbabawal na bato? Diba grupo ni Sara Duterte? Nandiyan dyan si Roque at yung iba pa. Ngayon, kung magtatagumpay ang mga nag-aakusa na yan, sino ba ang number one succession o makikinabang kapag ka si PBBM ay napatalsik sa pwesto? Walang iba kung hindi si Sara Duterte. Maliwanag naman niya na sinabi na yun talaga yung sinasabi ng konstitusyon. O ngayon, tuloy natin. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Diba? Yun ang mandate sa akin ng Constitution. Grabe ka, Sara. Grabe ka. Di ka na nga gaano nagtatrabaho, ngayong Vice President ka. Paano pa kaya kapag ka naging presidente ka na? Diba? Ngayon pa lang talagang gustong-gusto mo ng mapatalsik sa pwesto si presidente. Ang tanong, pag ba nawala sa pwesto, si presidente, kaya mo bang ipagpatuloy yung mga ginagawa niya? Siyempre hindi. Diba? Kasi ang mangyayari dyan, bibigyan nyo lamang ng immunity si Saldico na mas malaki ang pananagutan sa taong bayan. Diba? Poprotektahan nyo yung talagang mga totoong nagnakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. Anyway, tuloy pa natin. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President, knowing that I am the first in line. Bril, may reaksyon na ba si VP Sara sa pagkakansela ng passport ni Attorney Roque? At ano pang pahayag niya sa ibang mga issue? Jiggy, higit sa passport, mas inaalala raw ni VP Sara ang kalusugan ni Attorney Harry Roque. Alam daw kasi niya na may mga problema ito sa kalusugan at dumadaan na rin sa ilang medical procedures. Alam mo, Attorney Harry Roque, kung may kung may problema ka sa kalusugan mo, bawasan mong pagkain ng mga matataba, katulad ng mga humba. Kasi alam mo, sa pagiging masiba mo kasi, mas lalong tumitindi yung nararamdaman mo. Kasi alam mo nang bawal sa'yo, tinutuloy mo pa. Anyway, tuloy pa natin. Saka bawasan mo yung pag-iimbento ng fake news. Para kung sakasakali, talagang payagan ka na makapasok sa, sa tahanan ng mga anghel. Diba? Bawasan mo yung pag-iimbento at paggawa ng fake news. Para nang sa ganun, maganda naman yung imahe mo sa taong bayan. May sakit ka na nga nararamdaman, fake news ka pa. Nagkomento rin ang Vice Presidente sa pagdawit ni Zaldico kay Congressman Sandro Marcos sa budget insertions. Naniniwala raw siya sa aligasyon at lahat naman daw ng ebidensya ay nasa budget mismo. Jiggy, hiningan din ng media ng reaksyon si VP Sara
tungkol sa pahayag ng Pangulo tungkol kay Senator Amy Marcos. Matatanda ang inakusahan ni Senator Amy si PBBM at ang First Family na gumagamit umano ng droga. Sagot naman ni PBBM, and I quote, "The lady on TV is not my sister." Narito ang reaksyon ni VP Sara. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict. Nako! Na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Ginagaslight nila yung mga nagmamalasakit sa kanila. Eto mga kababayan tanong ko lang sa inyo, sino ang mas mukhang tawag dito? Sino ang mas mukhang gumagamit ng ipinagbabawal na bato? Si Sara ba o si Presidente? Eto press 1 kung tingin ninyo si Sara, press 2 kung tingin ninyo si Presidente. Kung sino ba yung mas mukhang gumagamit ng ipinagbabawal na bato at wala na sa tamang katinuan. Eto press 1, yung mga naniniwalang si Sara Duterte. Press 2, yung mga nagsasabing si Presidente. Eto, tingnan mo Sara. Wait lang, pakita ko yung comment section. Tingnan mo yung sinasabi ng taong bayan. Ang dami nagpe-press 1. Kapal na mukha nyo po mag-akusa kay Presidente niyan. Mas mukha pa nga po kayong gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Compare po sa Presidente. Kasi si PBBM, alam niya yung mandato niya bilang Presidente. Ikaw, hindi mo alam yung mandato mo bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wala na sa tama yung ginagawa mo. Hindi na nakakatulong sa taong bayan. Diba? Anyway, tuloy pa natin mga kababayan. Yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik sa'yo, Jiggy. Yan, ngayon mga kababayan, sinabi ni Sara Duterte na alam niya yung mandato daw niya bilang Presidente at alam daw niya na siya yung per succession ni PBBM. Kung sakaling mawala sa pwesto si PBBM, ngayon, sinagot po ni Atty. Claire Castro yung sinasabi niya ni Sara Duterte. Ito i-play natin. Punyan, I quote, there is no question about my readiness. Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yun, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty. And alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, ang presidente natin, talagang diba, kung mapapansin nyo, tahimik si PBBM. Hindi katulad ni Digong na maingay. Alam nyo, konti na nga lang iisipin ko mga kababayan, na mukhang nabasa na lahat ni Presidente yung nasa libro nung the 48 Laws of Power, mga kababayan. Dahil yung 4, 5 at saka 9, talagang yun po yung ginagamit niya ngayon. Diba? Yung batas sa 48 Laws of Power na 4, 5 at 9, yun yung ginagamit niya ngayon. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng galaw ng mga kumakalaban po sa kanya, talagang alam na po niya. Kita nyo yung sinabi niya kanina kay Saldi ko, mga kababayan, na wala akong pakialam. O sige, labas mo. Labas mo yung video mo na yan, na mga pag-destabilize mo sa gobyerno, makakansela pa rin ang passport mo. Yun pa lang mga kababayan, makikita nyo na yung pananahimik ng presidente, talagang pinag-aaralan niya yung bawat takbo, bawat ikot ng kanyang yung mga tao na gustong sirain
yung kanyang gobyerno. Kaya hindi nga nagtatagumpay eh. 'Di ba? Yung mga tao na yon. Dito ko naniniwala mga kababayan na talagang sobrang talino at sobrang galing mga kababayan ng ating presidente. Anyway, tuloy natin. Crisis. Tama nga yung sinabi ni Prof. Clarita Carlos. Tama ba? Oo, na talagang si PBBM ay Machiavellian. Ika nga. Iba yung sinasabi sa ginagawa niya. Anyway, tuloy natin. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry ma'am, last. Ito yung mga nakalista ko sa anong tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession. Po niya na call. So ngayon mga kababayan, di ba, ito isipin nyo na lang. Ito sa mga kababayan Pilipino natin. Pag naging presidente si Sara, mawawala ang issue ni Mary Grace Piatos. Yan yung pinakamahalagang issue kasi na kailangan malaman ninyong lahat. Kasi unang-una, bakit nga ba natin pinag-uusapan yung si Mary Grace Piatos? Kasi siya lang naman ang may hawak ng milyon-milyong pera ng mga kababayang Pilipino natin na ginastos ng napakabilis at hindi maipaliwanag kung saan po napunta mga kababayan. Pangalawa, talagang kailangan malaman ng taong bayan kung sino nga ba yung totoong Mary Grace Piatos. At kung titingnan nyo, pag si Sara naging presidente, yung issue na ibinabato sa kanya na dapat niyang sagutin ay hindi niya na po masasagot yan habang buhay. Sa madalit salita, pag siya naging presidente, yung mga taong nakakulong ngayon na may mga matitinding pananagutan katulad ni Kibulok, makakalaya po yan sa kulungan. Kaya nga ngayon ginagamit nilang issue yung yung mabilis na pag-aproba mga kababayan dito po sa budget ng Office of the President. Kasi kini-question po nila ito. Pinapalabas nila mga kababayan na yung 27.3 billion pesos na budget ng Office of the President, bakit daw pulusot agad sa Senado? So ngayon ito, nakakita tayo ng balita galing po sa Abante. Sabi po kasi dito mga kababayan, sa loob daw ng 5 minuto, inaprubahan agad sa Senado nitong Miyerkules ang panukalang 27.3 bilyong pondo ng Office of the President or etong OP para sa susunod na taon. Inaprubahan ng Senado ang OP budget bilang kortesiya sa tanggapan ng Pangulo. Si Senator Jinggoy Estrada ang nagmosyon para maaprubahan agad ang pondo at walang senador ang tumutol sa mosyon. I move that the budgets of the President, the Presidential Management or PMS be deemed submitted, pahayag ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri. Inaprobahan naman ni Senate President Vicente Tito Soto III. Nasa session hall, sina newly appointed Executive Secretary Ralph Recto upang ipresenta ang 2026 budget ng Office of the President mga kababayan. Ngayon ang tanong natin, bakit nga ba, bakit nga ba mga kababayan, bakit nga ba kailangan na aprubahan lahat mga kababayan ito pong budget ng Office of the President? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, alam naman po natin kapag may sakuna, di ba yung mga itinutulong ng presidente mga kababayan, doon po yung itinutulong ng presidente sa iba't ibang mga lungsod, sa iba't ibang mga lugar mga kababayan, yan po mismo ay nanggagaling doon po sa tanggapan ng kanyang opisina. Katulad na lamang nung nagkaroon ng lindol sa Cebu mga kababayan. Di ba opisina ng presidente yung nagbibigay ng tulong sa mga kababayan po natin sa Cebu. Hindi lang sa Cebu, kung hindi pati sa Davao mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, marami po ang nangyayari mga kababayan. Ika nga, marami po ang nagagawang pagtulong ito pong opisina ni PBBM. Kaya karapat dapat lang naman na aprubahan mga kababayan ang tawag dito, aprubahan mga kababayan ito pong budget ng Office of the President. So kayo, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, kasi ginagamit po itong propaganda ng tawag dito, ginagamit po itong propaganda mga kababayan noon po mga DD shit. Ano po, laban po sa opisina ni PBBM. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po
ang masasabi nyo, hingil po dyan.